Magandang araw sa inyong lahat. Naisip nyo na ba, gaano ba kalaki dapat ang tiwala natin sa isang abogado? Lalo na, kapag hawak niya yung mga importanteng dokumento natin. Oo nga. Paano kung yung mismong abogado mo parang masangkot sa isang ethical na issue? Nakasama pa yung pamilya niya at tungkol mismo sa dokumentong ginawa para sa'yo. Nako, mabigat yan. At yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Ito yung kaso ni Edna Tan Malapit laban kay Attorney Rogelio M. Watin, AC number 11777. Bagong-bago lang, October 1, 2024 ang petsa ng desisyon. AC number 11777, okay. Dito talaga masusubok yung hangganan ng tungkulin at etika ng isang abogado na notary publiko pa. Sige, himayin natin to. Saan ba nagsimula ang gulo? Si Edna Tan Malapit, kinuha niya ang serbisyo ni Attorney Watin Tama. para gumawa ng Special Power of Attorney o SPA. Okay, SPA, para saan daw yun? Ang plano, gagamitin daw yun ni Petronila Austria para maibenta yung lupa ni Edna na nasa Digos City. Si Petronila yung parang tiga-asikaso. Okay. So si Attorney Watin gumawa ng SPA, si Petronila yung gagamit. Oo, pero dito na nagkaproblema. Kasi sabi ni Edna, hindi raw siya pumayag dun sa isang parte ng SPA na ginawa ni Attorney Watin. Anong parte yon? Yung parte na nagbibigay ng karapatan kay Petronila na i-transfer mismo yung titulo ng lupa. Hindi raw nila napag-usapan yun. So sabi ni Edna, hindi siya pumayag, kaya hindi niya pinirmahan yon. Yun ang sabi niya, hindi niya pinirmahan. Pero, ang nakakagulat, lumabas na ni notaryo pa rin ito ni Attorney Watin. Teka, Oo, kumpleto raw sa pirma ni Edna, pero giit ni Edna, hindi siya pumirma doon. naku, delikado yan. Ninotaryo kahit hindi raw pirmado ng nagbigay ng power? Mukhang ganun nga ang aligasyon. At hindi pa dyan natapos. Ano pang nangyari? Nalaman na lang ni Edna, after some time, na naibenta na pala lahat ng lupa niya. Gamit daw yung questionable SPA na yon. Lahat? Grabe naman. Oo. At ito pa ang matindi, yung twist. Ilan sa mga nakabili ng parte ng lupa? Ang asawa mismo ni Attorney Watin Ano? at yung dalawa nilang anak. Seryoso? Pamilya mismo ng abogado? Oo, ginamit daw yung mga dokumentong transfer of rights na ang basehan ay yung SPA na pinag-uusapan natin. Sandali lang, parang may conflict agad dun . Kung yung pamilya ng notaryo ang makikinabang dun sa dokumentong ninotaryo niya, bawal yun sa notarial rules, di ba? Eksakto. Yan mismo ang isa sa mga naging central issue dito. Kasi yung notarial rules, malinaw yan eh. Bawal ka magnotaryo kung may direct or indirect benefit ka o yung mga kamag-anak mo. Indirect benefit yung sa mga anak niya, tama. So dahil dito, nagsampa na si Edna. Una, kasong estafa through falsification laban kay Petronila. Panluloko gamit ang peking dokumento. Oo, tapos nagsampa rin siya ng kasong sibil. Ang layunin, ipawalang bisa yung mga transfer of rights o yung paglipat ng karapatan sa lupa. Okay. At eto pa ang isang nakakalokang detalye, Sino ang naging abogado ni Petronila para labanan si Edna sa mga kasong to? Yun na nga eh. Si Ati Watin din. Grabe. Siya yung gumawa ng SPA, siya yung nagnotaryo, tapos siya rin yung abogado nung kabilang panig laban sa dati niyang kliyente na si Edna tungkol sa mismong SPA na yon. Parang ang gulo, no? Dito papasok yung tinatawag na conflict of interest. Kasi dati mong kliyente si Edna, tapos ngayon kinakatawan mo si Petronila laban kay Edna. Sa parehong usapin na ikaw ang gumawa ng dokumento. Malinaw na conflict of interest nga yun. Ano naman ang sinabi ni Ate Watin? Depensa niya. Ang sabi ni Ati Watin, harassment lang daw yung reklamo ni Edna. Ang dahilan daw, tumaas na yung presyo ng lupa kaya naghahabol si Edna. Ay, yun ang palusot. Giit niya, kusang loob daw talagang pumirma si Edna dun sa SPA.
Tapos, tinanggi rin niya na may iba pa siyang ninotaryo, yung transfer of rights daw para sa anak ni Petronila, pinake lang daw ng sekretarya niya yung pirma niya doon. Complicated. So, inimbestigahan to ng IBP, yung Integrated Bar of the Philippines. Ano ang naging resulta? Ang rekomendasyon ng IBP Board of Governors, 2 taong suspensyon para kay Ate Watin sa pagiging abogado. 2 taon. At ano naman ang sabi ng Korte Suprema? Sinang-ayon na ba nila yung IBP? Oo, kinatigan ng Korte Suprema ang IBP. Pinagtibay nila yung 2 taong suspensyon. Pero, nagbigay sila ng mahalagang clarification. Ano yon? Yung parusa raw, hindi dahil dun sa issue ng pamimeke mismo nung pirma sa SPA. Kasi yung pamimeke, kailangan pa ng hiwalay na paglilitis, yung criminal case, para mapatunayan yon beyond reasonable doubt. Okay. So hindi pa final yung sa forgery aspect sa disbarment case na to. Tama, ang naging basehan ng Korte Suprema sa suspensyon ay 2 malinaw na paglabag sa etika at sa batas ng mga notaryo. Ano yung 2 yon? Una, klarong paglabag sa notarial rules. Sabi ng korte, disqualified si Ate Watin na magnotaryo nung SPA. Bakit? Kasi yung mga anak niya, direktang makikinabang dun sa transactions na mangyayari dahil sa SPA. Kahit hindi sila yung mismong party dun sa SPA. Oo, kahit hindi. Kasi yung benefit, kahit indirect, pasok pa rin sa prohibition ng Section 3B, Rule 4 ng 2004 Notarial Rules. Tsaka labag din to sa Code of Professional Responsibility na ngayon nasa ilalim na ng CPRA, specifically Canons 2 and 3 about integrity and propriety. Okay, yun yung una. Paglabag sa notarial rules. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung napag-usapan na natin kanina. Malinaw na conflict of interest. Sabi ng korte, lumabag siya sa Canon 15.03 ng dating CPR na ngayon ay sakop ng Canon 3, Section 13 ng CPRA. Paano nangyari yung conflict of interest dito? Kasi, kinatawan niya si Petronila laban kay Edna. Si Edna, dati niyang kliyente. At ang pinag-aawayan nila, yung mismong SPA na si Ate Watin ang gumawa at nagnotaryo. Hindi pwede yon. Bawal talaga yun, no? Lalo na kung yung impormasyong nakuha mo sa dati mong kliyente, posibleng magamit mo laban sa kanya. Written consent mula sa lahat ng involved matapos mong ipaliwanag ng buo yung sitwasyon. Wala namang ganun dito. Malinaw. So, ang final na hatol ng Korte Suprema, suspendido si Ate Watin ng 2 taon sa pagiging abogado. Tama. Tapos, binawi rin ang kanyang komisyon bilang notaryo publiko kung meron man siyang active commission at disqualified din siya na maging notaryo publiko ulit sa loob ng 2 taon pagkatapos niyang maserve yung suspension niya bilang abogado. Okay, mabigat yung parusa. Ano yung mga pinaka-importanting aral o doktrina na makukuha natin dito sa kasong to? 2 key takeaway talaga dito. Una, tungkol sa disqualification ng notaryo publiko. Bawal na bawal magnotaryo ang isang abogado sa isang dokumento kung siya o ang kanyang asawa, magulang, anak o kamag-anak hanggang sa 4th civil degree makikinabang, direkta man o hindi direkta. Napaka-importante niyan para mapanatili yung impartiality ng notaryo. Oo. Pangalawa, yung conflict of interest. Hindi pwedeng katawanin ng isang abogado ang magkasalungat na interes, lalo na kung yung laban ay tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa dati niyang kliyente at posibleng magamit niya yung confidential information laban dun sa dati niyang kliyente. Maliban na lang ulit kung may written consent after full disclosure. Eksakto. Kailangan ng informed consent. Ay, grabe no. Kitang-kita dito kung gaano kahigpit dapat ang pagpapatupad ng etika para sa mga abogado at notaryo kasi sila yung inaasahan nating magtataguyod ng batas at katarungan. Talaga. Ang tiwala ng publiko sa legal profession ang nakasalalay dyan. Ito ngayon ang tanong na maiiwan sa atin at siguro sa mga nakikinig din. Para sa isang abogado, ano kaya ang dapat mas matimbang? Yung sinumpaang tungkulin niya sa batas, sa kliyente niya, sa Code of Ethics,
o yung personal niyang relasyon o interes? Ano sa tingin nyo? Mahirap na tanong yan, pero kailangang panindigan ang tama. Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan kayo ng komento sa baba. At kung may natutunan kayo o naging interesado kayo sa talakayan natin, pakipindot naman yung like at favorite button. Tama. At para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa nating paghimay sa mga mahahalagang kaso at usaping legal na tulad nito, siguraduhing nakasubscribe na kayo sa channel natin. Hanggang sa muli.